If you want to play like a champion, you should be training yourself as a champion. And you should be thinking as a champion. Kung gusto mong maging CEO, you should act like a CEO. Pero bago ka mag-act like a CEO, dapat you should be training and you should be thinking like a CEO. Yun yung prerequisite bago ka makapag-act as CEO. Dapat nag-iisip ka as CEO at nagtitraining ka din as CEO. Or to start with, nagtitraining ka and nag-iisip ka bilang isang business owner. Ang business ba ay para sa... This is CEO Paul. This is CEO Paul at yan ang pag-uusapan natin. Way back 2018, itong location na to na nasa likod ko ay merong nakarenta sa itong sari-sari store at titinda rin sila ng mga pagkain. And that time, dahil itong area na to ay prime location, nasa entrance ng compound, nasa highway at malapit sa eskwelahan. Nung time na nag-iisip pa lang ako mag-business, sabi ko kay Mrs., sana makuha natin tong location na to. Kasi nandito lahat ng advantages or nandito lahat yung mga bagay na kailangan natin sa business. Kahit anong business pa ilagay natin dito, tsak napapatok kasi merong foot traffic, may mga estudyante at maganda yung location. Nagtagal, hindi na namin pinansin kasi nagtagal din dito yung nag-rent, so hindi na namin nakuha. Ngayon, recently lang, na-vacate yung location kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik kahit wala pa akong final na business na ilalagay dito. Green up ko na yung opportunity na makuha yung location. And soon, or maybe next week or 2 weeks from now, lalagyan namin ito ng affordable coffee shop and printing para sa mga estudyante. And we will also cater other residents dito sa compound at sa dalawang factory na nakapalibot dito. Lalagyan din namin siya ng take-out counter ng Siomai Pares. Ayan. Bakit ko na kukwento sa inyo ito? Kasi I would like to encourage yung mga gustong mag-business or in the future may pangarap na maging CEO or Chief Executive Officer ng isang malaking company na ang dapat nating ginagawa ngayon pa lang o ikaw na nanonood ng video na ito, ang dapat na ginagawa mo is nagtitrain ka. Nagtitrain ka at nag-iisip ka bilang isang negosyante. Or pataasin mo pa yung pagtitraining mo at pag-iisip mo bilang isang CEO. There's a big difference between entrepreneur and CEO. And siguro alam nyo naman yun. Pero ang bottom line, gusto kong i-share sa inyo na bilang isang negosyante, isa sa mga dapat nating characteristic ay yung pagiging risk taker. But of course, it should be a calculated risk. Dapat alam natin yung ginagawa natin. Pag-aralan natin, then take the risk. Kasi kung hindi tayo magte-take ng the risk, wala namang mangyayari sa atin. We will stay as dreamer. We will stay as goal setter. Kumbaga, puro lang tayo pangarap. So, dapat risk taker tayo. And marami din sa mga gustong magkaroon ng business at sa mga gustong maging CEO, nakatingin agad doon sa posisyon na yan. Okay naman yun, to be inspired. Pero huwag niyong kakalimutan, katulad nga ng napakagandang mensahe na natutunan ko recently lang mula kay Kuya Daniel, if you want to play like a champion, you should be training yourself as a champion and you should be thinking as a champion. Kumbaga, may prerequisite lahat ng bagay. Hindi mo basta-basta maaabot o hindi mo basta-basta magagawa yung isang bagay na to na hindi mo gagawin yung bagay na to, yung bagay na to. Ang tawag natin doon, prerequisite. So, ganun din sa business. If you want to be a business owner, if you want to be a CEO, you should be thinking as a CEO right now. You should be training yourself as a CEO. Train mo na yung sarili mo na gumising na maaga. I-train mo na yung sarili mo na mag-isip ng mga ideas. I-train mo na yung sarili mo sa sales. I-train mo na yung sarili mo sa paano mag-handle ng mga tao. At marami pang iba na matututunan natin. Those information are free online. Kaya I will not elaborate. Ang gusto ko lang i-share, if you want to reach this, if you want to become a CEO, if you want to become a business owner, you should be thinking as a business owner and you should be training yourself as a business owner. Ang kalaban ng mga bagong negosyante o yung mga nagsisimula sa kanilang CEO journey ay na-overwhelm sila at masyadong nagmamadali. Hindi masama na kumilos ng mabilis, hindi masama na magmadali sa pag-abot ng mga pangarap. Pero huwag natin kalimutan yung mga prerequisite o yung mga bagay na dapat nating ginagawa ngayon tulad ng pag-iisip as a business owner, pag-shift ng mindset bilang isang business owner at yung pagtitraining bilang isang negosyante. And start it right now.
And if you want more information, you can join our group, Facebook group, Future CEO Community. And on that group, we will be sharing a lot of things, and we will also be giving a program kung saan tuturuan ko kayo personally kung paano mag-handle ng business, paano magsimula ng business. Along the way, pag-aaralan natin until ikaw na nanonood ng video na ito ay maging business owner and eventually maging CEO. There's no shortcut in success. Ang success, ang negosyo ay hindi para sa lahat. Pero ang opportunity na maging successful at ang opportunity na maging business owner and CEO in the future ay para sa lahat. It's up to you kung kailan mo ititrain yung sarili mo, kailan ka mag-iisip bilang isang CEO. Again, this is CEO Paul always saying, success is a choice. So choose success. See you around.